Okay, papasok tayo. Papasok lang, late. 5:30 na oh. Palis pa lang tayo. Adjust na naman tayo ng shift. Taas ng araw. Nung oras na oh. Sakit sa mata. Nakababa na nga yung visor natin eh. Sarado pa rin kasi dito eh oh. Ginagawa yung kalsada. Okay, so balik tayo dito sa dating dinadaanan natin. Mukhang matatagal ang paggawin yung kalsada na lagi natin dinadaanan. Hindi tayo makakasampa dito. Yeah. Galit sa atin yung enforcer. $95 boss, full tank. Credit card ah, gumagana ba? Kaya nga pulin nito yun. Hindi, mabilis yun. Mabilis yun. 1000cc yun eh. Ito, 400 lang. Okay, pa expressway na. Pagas lang tayo sandali dahil wala na tayong gas. Okay, expressway. Wala masyadong sakyan, dalawa lang kami oh. Tatlo pala. Apat pala, may kasamang van truck. Flat yata yung gulong natin. Flat nga. Ano kaya nangyari? Sa pito. Okay, hindi tayo makaka-contact ng sa Cavitex roadside assistance. Try na natin paandarin, makaka-exit pa kaya tayo, sana umabot pa. Masisira na yung gulong natin. Dapa na eh. Gusto ko sana itulak, kaso nga lang baka malayo pa. Ang hirap na iliko eh oh. Oh, hindi na kaya eh. Yun, Cavitex, ano yun ah? Alak-alak ko na lang. Buti may dumaan na naghihila.
So mahal to sigurado. Check nga natin kung may pera ba ako. Mayroon pa. Kaso nasa online. Sana pwede Gcash. Hindi nga siya na-flat. Nasira naman yung pito. Parang na ano, tumigas. Buti na sa kakita natin to. Hindi tayo makatawag sa roadside assistance eh. Busy. Hindi na naman tayo makapasok. Baka pagka exit, hindi try pa rin pumasok kasi madali ako eh. Tsaka yung nakita natin parang ano, hindi siya pang motor na pang kotse. Walang rampa eh. Sandali lang daw. So balikan ko kayo. Yan na, sasakay na tayo dyan. Malas. Dahil kaya sa ano yun, TPMS. Kasi nagbabibrate. Kaya siya nasira. Hindi pa natanong kung magkano eh. Isasampa? Hirap pa naman iliko. Okay na yan. Sige pa. Uy. Wonder. Okay na yan, boss. Dito na ba ako sasakay? Balitaan ko kay mamaya kung magkano. Dalawa dito sa harapan, isa dito sa likod, okay na yan. Salamat, boss. Naayos na tutuloy tayo 2-2. Bali 2-5 lahat kasama yung palit ng pito. Hindi na tayo papasok, bad trip. Yari tayo. Tumigas yung preno natin nung pinalitan yung nung tinanggal yung gulong. Kaya medyo walang ano ko. Pero salamat din kila sir sa nakita natin na ano yung sumundo sa atin. Tsaka doon sa nag-ayos, nag-vulcanize. Hindi, nagpalit pala ng pito, di pala nag-vulcanize. Hindi ko muna nilagay yung TPMS kasi sabi nung kasama natin sa trabaho baka dahil doon kasi nagbabibrate, mabigat daw. Pero tignan natin. So di na tayo papasok, uwi na lang, work from home na lang. Kasi na oras daw, alas 8. Mabiyahe pa ako pa ano, traffic na tayo sa kanan kasi hindi tayo magmamabilis. Mayroon nakatutok sa likod kanina. Tamang takbuhan lang tayo. Wala pa yung sound trip natin, hindi ko na ayos. Kaya mo na. Ayun, nung na-flat, hindi ko alam gagawin ko. Nagtanong ako sa grupo natin kung paano. Sabi nila kung may malapit na exit, pandarin mo. Pero kung dapa na, pa-pick up na. So yun, buti. Tapos tumatawag tayo, napapapick up na natin, tumatawag tayo sa Capitex.
roadside assistance. Hindi makontak. Marami yata nagpapa roadside assistance. Buti na lang meron tayo nakitang dumaan. Sinenyasan natin. Ayun, pinuntahan tayo. Kapag pa-pick up tayo, naabot tayo ng 22. Tapos 300 doon sa Pito. Nagastos tayo. Napagastos nang wala sa oras. Wala pa naman si Press. Gusto ko ipacheck yung preno kasi tumigas siya nung pinalitan ng gulong. Nung tinanggal yung gulong. Ayun, na-traffic pa. Lalo tayo malilate. Lunes na Lunes eh. Absent ka agad. Hindi man absent, work from home na lang. Kaso late pa. Ayun nga, update ko sa inyo. Okay na. Kaso hindi na tayo pumasok. Nag-aalala lang ako dun sa preno. Parang tumigas nga. Which is maganda nga siya sa feeling eh. Kaso nag-aalangan ako kasi baka may mali na nangyari. Kasi bakit tumigas? Malambot na to dati. Lubog siya dati ng konti. Hindi ko alam kung bakit tumigas nung tinanggal yung gulong. Kaya na pakiramdam ko may mali. Tatakot lang. Ingat. Actually mas maganda siya talaga sa feeling. Kasi parang lumakas yung preno. Pero di ko alam kung bakit ganun. Bakit lumakas? Tinanggal lang naman yung gulong tapos binalik. So kaya natin pa-check. Di natin alam kung bakit ganun. Tinanggal naman yung gulong natin dati sa unahan nung nagpalit tayo ng gulong, pero wala nagbago sa preno nun eh. So hindi ko lang alam, baka nagkaroon talaga pagka tinanggal yung gulong. Kasi tinanggal yung gulong, di ba, tatama yung caliper dun sa disc brake pag tinatanggal. Kaya baka siguro nag-adjust, pero parang ang laki naman pinagbago eh. So balitaan ko kayo sa kung ano nangyari. Research din tayo bago natin pa-check kung posible ba talagang tumigas. Okay, dito natin tapusin. Thank you naman din. Hanggang sa muli. Bye bye you.